Sa bagong balita ngayong linggo lamang, tuluyan ang na-deliver ng bansang Japan sa Pilipinas ang isa sa pinakaunang long-range surveillance radar system para sa ating Philippine Air Force na parte ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Nasa 4 na radar systems ang in-order ng Pilipinas mula sa Mitsubishi Electric Company ng Japan at ang mga ito ay nagkakahalaga ng nasa lagpas 5.2 billion pesos. Napakalaki ng tulong ng mga radars na ito para sa bansa dahil kaya nitong makadetect ng mga papasok na aircraft at ballistic missiles at iba pang mga banta sa seguridad ng Pilipinas dahil may tinatayang range ito ng nasa 465 kilometers kaya napakalawak ng nasasagap ng naturang radar. Samahan pa ito ng biniling long-range radar system mula sa Israel noong Horizon 1 ng AFP Modernization Program na may range naman ng nasa 420 kilometers kaya siguradong bantay sarado ang airspace ng buong Pilipinas. Ang mga defense deals na ito sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay sinasabing pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa laban sa China, lalo na't nagiging agresibo na ang mga Chinese forces hindi lang sa ating territorial waters kundi pati na rin sa airspace sa West Philippine Sea na kung saan namataan ang kanilang mga fighter jets at iba pang aircraft. Pumunta din mismo sa ating bansa si Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong nakaraang linggo upang makipagkita sa ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos upang pag-usapan ang pinaplanong bagong defense deal sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At base sa bagong defense deal na ito, nangako ang Japan na magbibigay ito ng karagdagang mga defense equipment para sa ating hukbong sandatahan na mas magpapalakas pa ng defense capability ng ating bansa laban sa sino mang magtatangkang magsagawa ng pag-atake sa Pilipinas. Ayon sa Japanese government, gusto nilang palakasin ang kanilang mga kaalyado sa Asia, lalong-lalo na ang Pilipinas, dahil na rin nababahala ang Japan sa Russian invasion sa Ukraine at maaaring mangyari din ito sa Asia. Kinumpirma din ng punong ministro ng Japan na magbibigay ito ng karagdagang mga patrol vessels, mga air defense radar systems at mga unmanned aerial vehicle o drone sa Pilipinas bilang parte ng bagong security assistance nito sa bansa. Hindi pa malaman kung anong specific na mga military assets ang mga ito at kung iilan ang kanilang ibibigay, ngunit sinasabing sa radar systems pa lang ay nagkakahalaga na ng nasa 235 million pesos kaya napakalaking tulong na nito sa ating bansa. Paunang tulong pa lang ito ng Japan sa Pilipinas dahil magbibigay din ang Japan ng mga utility helicopters para sa Philippine Army na magiging malaking tulong din sa kanila lalo na't nakikigamit lamang sila sa mga Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force at nasa 6 na units lamang ang kanilang utility helicopters. Kasama din sa tinitignan kukunin ng Philippine Army ay ang mga Type 74 main battle tanks ng Japan lalo na't kakarampot lang din ang kanilang Sabra light tanks. Ngunit wala pang plano kung kailan at kung kukunin nga ba ito ng hukbong sandatahan dahil pinaprioridad nila sa ngayon ang mga naval at air assets. Nanawagan din si Prime Minister Fumio Kishida sa ating Kongreso na dapat protektahan ng bansa ang malayang paglalayag sa ating mga karagatan sa pamamagitan ng pagmumodernisa ng ating hukbong sandatahan upang magkaroon ito ng kapabilidad na protektahan ng ating teritoryo. Sana'y maging isang senyales na ito para sa ating Kongreso na taasan ang pondo para sa AFP Modernization Program dahil mismong punong ministro na ng Japan ang nag-udyok sa kanila na nangangahulugang kailangan na ito gawin ng Philippine government. Hindi lang din puro salita ang Japan dahil upang matulungan ang ating bansa na makabili ng patrol vessels, handa itong magpautang sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA na isa sa magiging solusyon sa kakulangan ng pondo ng bansang Pilipinas. At dahil nga sa handang magpautang ang Japan, pinaplano ng Philippine Coast Guard na bumili ng nasa 5 Teresa Magbanwa class patrol vessels na kasalukuyang pinakamalaking klasing barko sa kanilang armada.
Magiging malaking tulong umano ito sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea na kasalukuyang pinuputakte ng mga Chinese militia vessels at mga naglalakihang barko ng China Coast Guard, kaya dapat malaking barko din ang ipapakita ng Pilipinas doon. Bawat isang Teresa Magbanua class patrol vessel ay tinatayang nagkakahalaga ng nasa 3.5 billion pesos, kaya kung 5 ganito ang planong bilhin ng Coast Guard, ay nasa 17.5 billion pesos ang kanilang kakailanganin na pondo. Malaking tulong ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea dahil may range ang naturang barko ng nasa 7,400 kilometers at kayang magtagal sa dagat ng nasa 15 araw. Hindi pa malaman kung aarmasan nga ba ito ng ating Coast Guard, ngunit may espasyo ito sa harap upang paglagyan ng Bushmaster 30mm autocannon katulad na lang ng sa Kunigami class ng Japan Coast Guard na kung saan binase ang disenyo ng ating mga Teresa Magbanua. Sa ngayon, nasa 13 vessels na ang ginawa ng Japan para sa ating Coast Guard at inaasahang mas dadami pa ito sa mga susunod na taon. Samantalang nag-offer naman ulit ang bansang India sa Pilipinas ng kanilang mga Dhruv Mark III utility helicopters na gawa ng Hindustan Aeronautics Limited para ulit sa ating Philippine Coast Guard at nasa 7 helicopters ang kanilang ino-offer sa bansa. Mismong si dating PCG Commandant Admiral Artemio Abo ay nagpunta na noon sa pasilidad ng Hindustan Aeronautics Limited at nagkaroon din ng pagkakataon upang masubukan ang ino-offer na Dhruv Mark III helicopters ng bansang India dahil mariin umano itong binibenta ng India sa ating bansa. Ngunit ayon sa Max Defense, tinaasan umano ang presyo ng 7 helicopters mula sa 5.9 billion pesos lamang at naging 9.5 billion pesos na sa ngayon na halos doble na ang presyo kumpara sa kanilang unang offer. Mas mahal pa ito kumpara sa nabiling Airbus H145 ng Coast Guard na nagkakahalaga lamang ng nasa 685 million pesos bawat isa, kaya sa aking opinyon lamang ay dapat na lang dagdagan ng Pilipinas ang mga Airbus H145 helicopters nito dahil masyadong may pagkamahalan ang nasa 9.5 billion pesos na offer ng bansang India.